Rewind your memories. Ayan, balik tanaw sa inyong mga memorya. At ito ay para doon sa may kaarawan, walang iba kundi si Kuya Bet Gordula. Palakpakan natin. Happy birthday. Ayan po yung mga kasama po natin na sila yung mga magtatanong sa mga nakaraan ni Kuya Bet Gordula. Ayan. Ang una magtatanong, walang iba kundi si Ate Imelda. Ano mong nakita si Susan? O yun. Ano ang tama sa iyo? Si Susan, nakita ko yan noong Wala siya dito. Hindi, iba yan. noong Iba yan. 1976. Wow. Hindi ko lang alam. Tanda. Hindi ko lang alam kung anong buwan matandaan. Wow. Pero siguro mga mid ng Wala 1970s. nang alam nga. Mga ilang taon po kayo noon? Yun. Ako noon taon 17 ako noon. 17 pala. 1976. Ito. Fresh na fresh. 14 yan. Ano yung bata? Hindi pa kaagad-agad. Oh, Siya lang, ako hindi pa. Tatandaan mo kuya kung ano yung first word na sinabi mo sa kanya. Sa totoo lang, talagang unang tingin ko pa lang dyan, magandang bata ito. Magandang ka. Kasi dalagitin eh, nag-aalaga ng bata. Yung pamangkin. Okay Ito, na ako. anak ni Pero Julio. tasa yung bata pa, nagpapacharming na sa akin. Kasi buhay na buhay pa sa inaalak sa paningin ko na nakakuha may tulak-laki yung mistida. Hanggang dito. talaga. Ay, di magtutulak data sa tapat ko. Ate Mike. Anong nakita mo kay Maring Susan na nasabi mo eto na ang babae ba? Oh? Ano nga ba? Ano nga ba? Napakalalim nun na. Kasi nung bata pa, napakabait yun eh. Kung sana ba mo Ngayon parang wala na eh. Hindi, totoo lang, ang bait niya noon. Ang bait. Ano naman ang impresyon ng biyanan? Ayun lang. Hindi, ang diyanan ko, walang kamalay-malay. Pero yung lolo niyan, matunog. Matunog. Alam niya na nahalata niya na meron na kaming secret one. Dahil kami makikita sa bahay, pag nakita ka mag-usap, kakanta na yun ng ay buhay. Kakanta na yun ng ganun. Naalala kayo ay buhay. Ay buhay. Ay, kasi nga yung lolo niya, ayaw na ayaw sa akin. Kasi daw, mabait ako sa alak. Eh, nung panahon na yun na nagkaroon kami, may boyfriend din si Tess. Hindi umiinom. Tapos, malayo-malayo daw ako doon sa kanya. Ang kasunod na tanong, paano mo napaamo ang iyong biyanan? Hindi, kasi siguro nakita ko doon sa biyanang company. Mabait sa mga anak, yung may support sila sa kung ano yung gusto ng anak nila. Mabait ka. Tapos nakita nila din naman kung paano ako. Kasi nagpupunta rin naman sila sa amin sa bahay. Nakikilala niya yung pamilya ko. Saka yung side ng biyanang kong babae, kababayan ko. Kilala nun sila yung pamilya namin. Ayun. Tapos, yun nga, yung kahit yung mga pamilya, sa side naman ng mami niya, sa side sa kabilang side, okay ako. Lala ako dahil kondo ako. Pero doon sa kabilang side, Hindi ka Oh, okay. kumbaga, hindi ako okay. parang balanse lang, merong okay, Pag merong daw ako na pang-asawa nito, hindi daw pupunta sa kasala namin. Kaya ate, Papakulo yung daliri daw niya pag pinagkatuloy. Kasi nga, iba yung pagkakilala ng sila sa akin. Ilang buwan, Kuya Bert, ilang buwan na kayo ay nagkibigan? Huwag matagal kami, hindi buwan. Oo, kasi high school pa lang ito. Hindi, pagdating na niya ng college, high school pa lang siya naman kakilala.
Pero pagdating niya ng college, first year college, doon na kami matagal kami naging Kailan kayo 5 naging years. official 5 pa? years? 5 Oh. years. Bali yung Mahaba 5 pala. years, hindi kayo mag-boyfriend ng panahon na yun. Ay, hindi. 1978, naging kwan na niya ako. 14 years old yan pare, 14 years old pa. Ah, hindi, 16 Hindi, ano na na siya. siya? Ah, 16. 1978, 76 kami So, nagkakilala. yung 14 at saka 16, ano lang yun? Oo, kwan lang. Tingin-tingin. Tingin-tingin lang, pasuyap-suyap lang. Nagpahagod-hagod lang ng tingin sa akin. Maaming Hindi, sa totoo lang, wala naman kami kwan eh. Ewan ko kung paano ako naging. mutual understanding. And Paano ka pare nakuha ni No. Maring Susan? Bigla na lang siya nakipagpustahan sa akin. Sabi niya, pag natalo mo ako, kisan mo ako. Pag natalo kita, kikisan pa rin kita. Sabi niya. Walang tulang kabigil. Eh, Ayun. kailan nangyari yun, kuya? Yung unang hawak kamay at saka unang Oo. halik? Ang 1978, hindi ko pinagtagal. Ano dali? Halik-halik lang naman. Okay. Ano Ate Susan yung una mong natanggap sa kanya na notes or love letter? Nakatago pa rin hanggang ngayon sa akin. Nakatago ah. Something lang. Aray ko. Anong una mong naramdaman nung malaman mo na may pag-ibig pala sa'yo si Pano? Tumitilok, di ba? Kinikilig ka ba? Hindi, actually, Mga ganyang edad dun. parang ang nangyari sa amin, hindi naman siya naligaw sa akin. Ikaw naligaw. Hindi ko rin siya, Siya talaga. hindi ko rin siya, walang formality. Oo. Parang ang nangyari nun, yun, mutual understanding. Kasi, nung time na may boyfriend din ako. Tapos may boyfriend, siya naman naliligaw dun sa, may boyfriend na ba ako? O baka break ako rin? Ay, Ganun. oo, kasi hindi ko nga alam. Tapos, nanliligaw siya dun sa Kapitbahay. kapitbahay namin sa tita ni Joy. Yun. At kung magpadala siya, yung kilo-kilong lansones. Kada manliligaw siya, kasama ako. Sa manliligaw siya. Kasi ako, right ayun, bridge. Right hand ka. Ay, totoo pala. Pagka-bridge pala talaga yun ang nakakatulog. Oo. Ako yung bridge. Tapos, Hindi, ano naman po, bihira naman. Hindi naman sa lahat ng Hindi sa pagkakataon. lahat. Kasi may mga bridge na nag-iiba. so ako yung bridge. Tapos, later on, yung kami na-develop. Kami naman yung na-develop. Tapos dahil, sabi ka ko sa kuya kuya ko yan. Kuya ba yan? Parang kuya, parang hindi. Pero hindi, na-develop lang. Tapos, minsan sasabihin ko, uy, samahan mo naman ako sa ganito. Sasamahan naman ako. Kasama. Pero wala pang yun, wala pang... Walang feelings pa. Oo, kasi parang pa lang yun. Na pa lang kami. Kapitbahay. And hanggang sa na-develop, hindi ko alam. Nagpapaalam na ako sa kanya. Yun na pala ang simula. At nagpapaalam na rin siya sa akin. Wala kayong talaga, no? Parang ligaw. ano. Diretsa na. Ano yung pinakakilig moments na inyong pagliligawan? Ano yung mga pinakakilig moments? Siyempre, ang pa namin kasi naman talagang ang tawag dito, tagpuan namin talaga ito. Puntahan namin talaga sa Fort Bonifacio. Nag-date kami. Lalayo ah. Fort Santiago. Fort Santiago. Yan, Doon naman kami. talaga May entrance pa doon eh. Hanggang ngayon. Oo. May entrance pa rin ngayon. Tapos, pero ang entrance yung mga G's lang ata. Pero pag kami doon, ang kayang kainin namin yung ganyang kalaking Yung sigaw ng mami. Yun ang merienda At namin. saka yung buttered mamon. Ayun. Oo, masarap yun yung buttered mamon, yung nakaroon. Oo. Yung nakaroon. Tapos first anniversary na ang mansari. First anniversary. Mansari. Hindi pa uso ang mansari nun. 1 year. 1 year. 1 year anniversary. Doon din namin sinelebrate. Nagpula kami Sa na Santiago. isang family sa Smarop. At saka inihaw na manok.
Opo. So after ng mga kilig moments ninyo, ano yung unang heartaches na naranasan ninyong dalawa? Heartaches, yung parang nagkaroon kayo ng ng hindi pagkakasunduan. Oh, binibreak na ako nito eh. Binibreak na ako. Kasi nga ayaw Anong taon yan? Anong taon? Parang mga 1979, no? Hindi pa masyadong Okay, 3 years na kayo. Hindi, 79. 78 kami nagkakapan eh. Kasi ayaw ng magulang niya sa akin, ng lolo niya. Siguro nakuha niya. Saka maraming barkada ito na parang sa akin. Binibreak na niya. Ako naman, hindi naman ako namilit eh. Hindi, yung time na yun kasi, syempre border namin siya, di ba? Hindi alam sa amin na kami nakala. Ayun. Pero yung si tata, yung lolo ko, nakakahalata. Gano'n naman yun. Pero ang ginagawa namin, pag lalabas ako, kunyari, pasok sa school, susunduin niya ako, magkahiwalay kami. Pagdating dun sa may malapit na sa amin, iikot na siya. Ako naman diretso na, parang hindi halata na magkasama kami. Sobrang talaga gusto mo. Kailan talaga Ako na. Ganun din naman ako eh. Sinuklihan ko naman. Kasi minsan, sinurprise ko ito sa school nila. Kasi pagka nakakapunta ko sa UE, nakakalusot ako nung wala akong ID. Ay, alam ko yung mga room nito kasi nung pagka-enrollment, sinasamahan ko. Ang room nito, pinunta ko yun sa room. Hindi ako nagpakita. Ay, yung katapat na room, walang tao. Naupo muna ako. Kasi sabi, hinihintay ko siya. Hindi niya alam. Ay, lasing ako. Nakakatulog ako. Nakakatulog ako. Ginigising na ako ng guardia. Pina-flashlight ako. Wala nang tao sa school. Wala nang tao. Sabi sa akin. Kung ka, ano? Addict ako. Hindi ako, alak lang ako. Paano napapayag yung magulang ni Ate Susan? Paano napapayag na kayong dalawa? Kasi bandang huli, nagkasakit na yung lolo niya. Eh talaga naman pinakita ko din naman yung kabutihan ko sa lolo niya. Ako nag-aalam. Nag-pray yun na magkasakit. Hindi pa kasi pinupuntahan ko. Hindi, ako naghahatid sundo ng pagkain sa ospital. Mula sa may LPU, kung alam niyo yung LPU, hanggang Muñoz, doon sa ospital ng Malayo-layo ah. Tuwing tanghali nga hatang ko ng pagkain, tanghali nga. Pagkatapos, pagka yung matanda, siyempre natuloy yung bigote, ako nag-aalit. Inaalitan ko. Pagkatapos nung makauwi na ng bahay, wala na siyang nagawa, kinausap ako. Huwag daw lang pababayan. Uy, Nakipagwa na sa akin, parang alam na niya ba? may consent si Lolo, ano? Tapos, Tinanggap na niya yung katotohanan na wala nang magagawa. tapos hindi kasi nung panahon na kwan, kaya naging kwan din ako sa kanila. Kasi yung nakatira sila sa bahay na hindi kanilang bahay yun. Meron silang problema sa bahay. Ngayon, yung abogado nila, ibinaksak sila ng abogado na doon lang nagbabayad sa abogado ng bahay. Hindi ibinibigay ng abogado yung bayad nila sa kabilang side. Ngayon, natalo sila. Pinasheriff ngayon. May pinasheriff sila na andun ako eksakto, hindi sila iniwan. Hanggang naglilipat ang bahay ng ilang beses. Hanggang biro, nagsisheriff kami. Sa school pa kami natutulog, kasama-sama ko nila doon. Pagkatapos, ilang araw lang doon, hindi pwede na magtagal doon. Lipat ng bahay, di kasya. Sa barangay naman ako natutulog. Ba't sila naman din sa bahay? Ibig sabihin yung mga moments na talagang down na down sila. Nandyan ka sa nandun ako. So nakita nila yung Yung pagkutsaga. support ako, yung support talaga sa kanila. First love ko ba si Kuya? First love. True love. Meron akong mga yung naalala ko nun, yung boyfriend. Kasi nung time na yun, 12 years old ako nun. Siyempre, mga puppy love yan eh. Di ba? Mga crush. May sinagot ako. Sabi ko, oo, kapitbahay namin. Tapos, hinawakan yung kamay ko. Nanginig ako, sabi ko, naku, bubuntis na ako. Di ba gano'n din eh, di ba? Nakipag-break agad ako. Di ba din sa movies, pag naghawakan sa
summer, tapos makikita mo buntis na kagad. Sabi ko, naku, bubuntis ako. Ayoko na, break na tayo. Tapos sumunod nun, kami naging boyfriend din ako for high school din ako. Pero, yung, kasi anuhan lang naman yung sa aral. Pero hindi naman wala, hindi lang yan. Tapos doon kay Beth, ayun, mutual and yun. At sa kanya ko nakita. Ano nakita mo ba? Hindi, ang nakita ko sa kanya, na hindi nakita ng iba. Kasi hindi ako tumingin sa panlabas niya eh. Kasi kung panlabas, baksak talaga. Lasing lahat na. Sabi ni Roland eh. Nagagalit ang lolo ko. Pare natin. Ha? Isusugal din. Sino? Ay, hindi. Ay, hindi siya. Ano lang, Basingero. yung Bulero. Nabubulakbol. Mahilig sa yung sa may frat sila eh. Tapos, laging lasing. Umiinom. Physical yun, physical. Yun talaga. Kung outside, baksak talaga. Pero ang nakita ko doon, sa puso ako tumingin eh. Sabi ko, ay, hindi siya talaga. Kasi nakita ko how he treated yung magulang niya sa kabila ng kasi syempre Manila girl ako, di ba? Nakita ko yung kung paano mag-treatment yung mga sa magulang, yung mga anak sa pero nung nakita ko siya, sabi ko, tapos ganun siya ka-respeto, kagalang pagdating sa magulang niya. Doon ko nakita na hindi siya talaga ganun. Panlabas niya lang yun. Pero doon ako at saka pinag-pray ko naman talaga. Sabi ni Lord, diba, when you ask specifically, sabi ko, Lord, gusto ko po magkakaroon po ako ng yung bibig. Kasi natatakot na ako kasi doon sa amin, yung mga kabataan nag-aasawa tapos bana sa squatter, walang kinabukasan. Sabi ko, Lord, gusto ko po pagbibigyan niyo po ako ng lifetime partner po. Ito po yung kahit hindi masyadong gwapo, Lord. Hindi na kahit hindi po, basta, Kahit hindi soy na. ito po, in-specify ko isa-isa. Isa-isa talaga in-specify ko kasi nung time ng Christian na ako. Bago ka pala naging Christian. Isa-isa ko talaga yung in-specify ko talaga. Pasalamat ako sa Panginoon Diyos talaga. Yung lahat ng in-specify ko sa Panginoon, binigyan nasa kayo ni Lord. Ay, kuya, tanda mo ba kailan ka sinagot ni ate? Anong rewind? Rewind eh. Yun yung unang ko namin. Ang layo. Kasi kami na masyal ganito yan. Ano yan? October 17. Yun, exactly yung page. 1978. October Nung sinagot ka ni Mari, Graduate pa lang ako niya ng high school. Para nung sinagot ka ba ni Mari noong October 17, 1970, naka-first base ka na ba sa kanya? Parang First kiss. Ano ba kiss yun? Hindi ba kiss yun, kiss? kasi hindi naman kami talaga kwan na eh. Nagkaakitan kami nung mag-date sa kwan. Parang itinuring ko ng kwan yun. Kasi sumama na siya sa akin sa kwan eh. Tapos, umaakbay na siya sa akin. Tumama na ako sa'yo saan? Saan? Sa porcel tayo. Sa ate kayo na Sa Port Santiago. Ano yung pinaka-memorable na tagubilin ni Ate Susan sa'yo simula noon hanggang ngayon? Yung tagubilin, yung halimbawa, kung saan ka, kung sa akin to, yung mga ganun salita. Ano yung mga words? Oo. Si Susan, hindi nagkupal sa akin ng ganyan eh. Yung halimbawa, yung parang maniligaw, Oo. Bigyan ng babala. Tsaka nung una talaga kasi hindi siya wala siyang yung bang tiwala sa akin talaga. Kasi minsan nung kahit nag-aaral pa ako, pagka nung maging nagpa na kami, pag may baon na ako, linggo na pinapadala ng allowance sa bahay, ibinibigay ko yung allowance ko sa kanya, pinapatabi ko. Wow. Ay ngayon, pag nalalasing naman ako tabibitin, pinapupunta ko yung barkada ko, humingi ka ng pera, sabihin mo nakabasag ako, iskaparate.
Ay, ang bahay nila, katanawan ng kalsada, patatawarin ko din yung barkada ko para natin si Susan doon. May kang pera para tayo may pagpapag. Mag-boyfriend pala kayo pala. Pero kahit magpapag pa lang kami noon, bumibili na kami ng gamit namin noon. Pitbull, yung uraw, yung puso, yung pabilog na may Picnic ball. Picnic, bata pa lang kami noon. Pinggan Bago na. pa lang. Sa parang helmet. Ay, ganun. So, Pero yung kwan, wala siyang tiwala sa akin. Wala siya naman. wala siya pinagbilin, huwag kang mambababa. Wala. Buhol pagpapalit siya. Kasi parang kuwang ko na lang sa sarili ko sa kanya. Yun noon, pati may girlfriend ako nasa Amerika. Pinipetisyon ako. Ngayon nalaman nito. Ayaw ko paano nalaman nito. Ay, umiyak na. Paano kang pinipetisyon, kuya? Ikaw yung... Ipipetisyon na ako. Inaakit ako magpakasal. Hindi ko naman talaga nakadali ko talaga yung pag-ibig ko. Akin naman ako. Ngayon, nalaman ito kasi nagpapatak ng ginawa ng girlfriend ko doon, nagpapatak ng picture sa Telegram? bahay. Parang Telegram, ano? Baka unfair yan sa kwan kung maging dami doon kasi baka marinig. Ay ngayon nalaman niya, nakakita ng lola niya, iyak ng iyak. Ay yung lola niya, silang dalawa ng lola niya, close to close eh. Kinausap ako ng lola niya, nung malaman niya. Sabi sa akin ng lola niya, ay babe, kung hihiwalayin mo naman si Susan, itahan-dahanan mo at mamamatay yata. Sabi sa akin. Ay, mahal ko naman si Susan. Ay, talaga mahal ko naman. Oo nga, kaya lang, pag hihiwalayin niyo, huwag mong hihiwalayin ng bigla, kung baka mamatay. Oo, kinausap ako. Hindi mo lang alam siguro. Kinausap nga ako ba nung malaman niya ako iyak ng iyak. Masakit naman. Ang may alam talaga ang inanahanda, yung lola niya. Yung lola niya. Oo, kinausap ako. Kung hihiwalayan mo si Susan, dahan-dahanin lang at parang mamamatay. At nung maalis yung issue na yan, Kuya Ben, at nasettle na yung relationship mo, nagbuo ba kayo ng mga pangarap? Ay, marami. Ay kasi nga lang nung panahon na nung kami una-una, nagkaroon ako ng mga tinding problema. Napaaway ako na kuwan ako. Pero talaga mahal ako nito, pinupuntahan ako sa amin eh. Niyadalaw ako. Nakalog siya. Nakulong ako. Sa lubot. Hindi, sa Kabila. mismong, hindi naman sa Kabintila. Dahil sa away. Ayan, para sa mag-asawa, ano po yung mga pangarap ninyo nung kayong dalawa yung nagliligawan pa na nangyari na ngayon? Kayong mga anak. Parang ako nun, hindi ako masyadong yung na pangarap eh. Parang Parang ang si kuwang Ate ko lang. Susan lang ang pangarap mo. ano? Hindi, saka ang kuwang ko lang talaga magpakabuti na ako nung may asawa na ako. Kasi iniwasan ko na yung alak lang, hindi na, pero yung makipag-away, hindi na ako napasangkot ni minsan sa away. Panay ko na ako nung mag-asawa na ako. Si Ate Susan, may natatanda ang pangarap ninyong dalawa na nangyari ngayong mag-asawa na kayo? Kasi ako, itong bahay na ito, hindi alam ni Susan na binili ko, bumukuha ko ng bahay. Surprise ko lang ito dito. Hindi niya alam na may bahay na akong kinuha dito. Tapos, yun, sinama ko lang yan nung gawa na itong bahay. Ayun. Tapos, lumipat na rin kami dito ng anak na namin si Christine. Yung unang kumis, si ate o si kuya? Siyempre siya. Hindi, ito humilig eh. Tinokso ka lang. Hindi, ang alam ko nun, ewan ko anong gusto nito. Siyempre ako unang kumis. Pero sa lang. Sa nila. Saan pare nangyari yung unang halik? Wow. Sa bahay nila. Kaya nga si ate nun maliit pa eh. Ay, pero dati na kami. Itama natin yung tanong. Sino ba ang iyong unang halik? Ay, Ako, friend lang ako.
ito talagang may mga nahalikan ng iba eh, pero hindi naman. Pero yung talagang halik na kwan. Totoo. Yung ganda. Talagang may ganda. Oo. Yung may- Kasi may bata pa tibok. rin man nung ganun. May tibok yun. Tapos nga na, ang nakakatuwa nga, kasi bata pa si Atoy na nakita ito, hinahalikan ko. Susumo ko yun! Si Atoy! Susumo ko kayo! Matabi! Nagsumbo ba pa? Binigyan ko 5 piso. Malaki na yun. Malaki na. Malaki na yun. Binigyan ko 5 piso yung buo, yung papel. Pwede naman pwede makapanood, tapos may merienda pa. Oo. Hindi naman nagsabi, hindi na, hindi pwede. Basta, susubo ko kayo, susubo ko kayo. Eh, Ate Susan, si Kuya Bet ba ang unang halik? Unang halik. Hindi, isip ko. Kasi ako na hindi ko nakailan. Birthday ni Kuya. Unang halik. Unang halik, syempre nagka-boyfriend ka na ko eh. Pero yung kismak-kismak lang yung parang manak, yung kiss pang ano lang. Ganun lang. Pero yung sasabihin ko Kiss na Eh, kiss. Siyempre, iniingatan ko yung aking puri. Kanya na kami, break na tayo. Oo. Ano mo nasabi na ito na ang lalaking gusto mong makasama? Ang ganda ng tanong. Kasi, humingi ako ng signs kay Lord. Humingi talaga ako ng signs. Lahat talaga nung signs. Kasi hinanap ko yung, in-specify ko kay Lord kung ano yung gusto ko. Lahat yun, nakita ko sa kanya. So, siya yung, oo. At saka, makikita mo naman na ako ugali ko talaga, sa totoo lang, yung physical na kunyari, nanliligaw ka. Magkasama tayo, naglalakad, bakong nakalang sa akin. Ayaw ko na sa iyo. Kung baga, hindi ka gentleman. Oo, hindi ka masyado kung yung difficult sa pagdagano. Kunyari, yung parang, yung ganun. Basta lahat, yung sa pagka-gentleman yung inaano ko. Kasi, hindi naman yung physical mo ang aanuhan sa kundi yung ugali mo. Ayun, pinakita sa akin ni Lord. Better man. Ang tanong pare, kasi question. Pagka naglalakad ka, lagi ka nasa kanan. Question daw. Oo, syempre. At saka yung pagtatawid, talagang protective. Yung tipo nga alalaya ka kung sasakay na sasakay. Ay, oo, ganyan si Ken. Hindi tinutulak. Ngayon tinutulak na ako. Top 30 lang na Parang may kilala rin akong gano'n eh. Noong una alalaya ko. Pagkatapos may tutulak ka naman. Hindi ka ba niya pa ako sumso? Hindi ka na, hindi ka tulad ng tulad. Oo. Pinakilala ko, pero ngayon, bago mo naman Meron ako nang naalala ko na may nalilig. bago magdarag. 14, sasakay kami ng jeep. Pagpara, nauna siyang sumakay. Hindi mo nga ako sumunod. Hindi mo nalilig. Para ako yung nakalit ko. Tapos yung ito, marami kang bit-bit. Tapos siya walang bit-bit. Hindi man lang maalala niya na ang kuling-kuling yung bit-bit mo. Dati, ako na gentleman. Pero ngayon, bala ka buhay. Pero lahat siya nakita kay Amen. Kasi yun talaga yung pinag-pray ko talaga. Lord, hindi sa physical, yung Kalooban. Sa kalooban. Same question pare. Ikaw naman. Ako talagang fan, yung ramdam ko na talagang mahal ko. Pagka nga ako nalalasing sa bahay, napapagalitan ako ng tatay ko. Kasi, gaan ako, paglasing na ako, sigaw ng sigaw ako, Susan! Susan! Hindi ka. Sasabihin sa akin, nung tatay, ano pa ba bigtabi? Napapalik ka na ba? Sabi sa tatay ko. Pare, nung nandun ka sa New Zealand, pag nakakita ka ng pangalan Susan, Naiyak na. naiyak na. Nalura ako. Naluha na siya pag nakita niya ng pangalan Kasi Susan. homesick na ako. Homesick na siya.
Ganun pala talaga pag mahal na mahal mo. Oo. Hindi mo maano. Hindi pwede mawala ng Malayo tagal. sa'yo, no? Kaya lang, iba yung ginaganti sa akin. Oy, tagapag... Ay, may question ako, pare. Ang isang relasyon ba ng mag-asawa, kinakailangan ba palaging andyan ng init ng pagmamahalan? O paano ba pagka minsan nawawala na yung init ng pagmamahalan? Pag, Ano po bang dapat natin gawin bilang isang partner? Bilang mag-asawa? ang sa akin kasi talaga siyempre natural tumatanda. Medyo nawawala excitement pag yung sa sex ba, yung katag na sexual relationship. Talagang pa. Pero yung pagmamahal, hindi na nawawala. Lalo ba nga, minsan nakuha mo, alam mo yung mga salita ng Panginoon na Totoo yan. Isang napakalaking ano yun. talagang minsan talagang kasi nga yung sex life ninyo, hindi na kunin, pero yung ang halaga, mahal mo yung isang Mahal mo. tao. Oo, yung puso. Hindi nawawala. Sabi nga, kahit kung ang puso daw hindi nababago eh. Yung pa ng puso, hindi nakakalimot, yun pa rin daw talaga. Hindi naman yung tinitibok na. Ay, yung tinitibok ng puso ko si Babes. Talagang, hindi na sa Pinikilig naman kami, nakakaingit naman. kasi minsan talaga, yung minsan nga, madalas nga kami nagkakagal dito eh. Pagka pala umikidad na iba yung kami laging magkaaway din, pero kami din yung magkakilitian. Lagi, oo. Hindi talaga namin, pagkadating ng gabi, minsan tuturo ka magkatampuhan. Pero maya-maya lang nakikita, dadantay na yung malaking pata. Tapos hahawakan yung paa ko, gusto mainit, ako naman pinapadantay, pero hindi ako naamo siya. Hindi, totoo lang yan. Hindi naman nawawala yung pag-ibig. Pero yung sa pagtatapos ng ating pag-uusap, Parang, walang ibang pinakadakilang pag-ibig na pwede nating matutunan kundi yung pag-ibig ng Diyos. No? Yung pag-ibig kasi ng Diyos, hindi nagtatangi. Yung pag-ibig ng Diyos, hindi na mimintas or hindi tumitingin sa panlabas na ano. Yung pag-ibig ng Diyos, masasabi nating perfect. At laging umaabot sa kahinaan natin. Kaya kung ating pag-aaralan, yung pag-ibig na yun ng Diyos, ang gusto ng Diyos na matutunan natin. Kaya nga ang utos, dalawa lang eh. Mahalin mo ang Diyos, mahalin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Yun lang ang utos. Kaya nga, kahit sabihin, hindi ka kaibig-ibig, no? Kinakailangan tanggapin. Kahit pa sabihin, puro kapintasan, puro pananakit na lang ng damdamin ng ginagawa sa'yo, kinakailangan mo pa rin ibigin. Kasi doon pumapasok yung kahulugan ng pag-ibig sa unang Korinto Kapitulo 3. Sino pa nga ba ang mag-iibig sa mga tao hindi kaibig-ibig, kundi yung mga anak ng Diyos, yung mga Yun. So, ayun. Dahil love month ngayon, mga kapatid, ang pag-ibig ay naandyan lang at ang tinutukoy kong pag-ibig walang iba kundi ang ating Panginoon. Diyos ay pag-ibig. Walang sukat.